Tingin ng dalangin at kasamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, nangusap sa akin ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na katungtong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ko ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo at kainin ito, mapait iyan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulok-pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliliit na kasulatan. Matamis nga ang tulad ng pulok-pukyutan, ngunit nang malunok ko'y pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangan ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika, at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin, yaong iyong kautusan. Higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Halos sumihingal ako, dahilan sa kasabikan. Namata mo, yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo na po ang lahat.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Mula sa ating salmong tugunan, napakaganda po. Ukay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Pakiulit. Ukay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Isa pa, ukay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Makikita din natin ito sa unang pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Si Juan ay isang tinig ang narinig mula sa langit na yung maliit na kasulatan binigay sa kanya at sabi ay, kainin mo. Sabi dito ay, lumapit ang anghel sa langit, lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat, at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. At pagkatapos, kunin mo kanin ito. Mapait yan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Kinain nga ni Juan, matamis sa bibig, ngunit pagdating sa kanyang tiyan ay naramdaman niya ang pait nito. Mga kapatid, ganito po. Ang krus, hindi po madaling dalhin. Amen? Mabigat po yan. Maraming uri ng krus. Hindi lang yung kahoy na kailangan nating pasanin. Hindi po. Yung mga pagsubok, araw-araw. Lalo na kapag may mga kaibigan tayo na kagalit natin, o kamag-anak, o kung minsan niya sa sarili natin, galit tayo. Mga krus. Pero kapag sinunod natin ang panuntunan, utos ng Panginoon, ng pagpapatawad sa kapwa, medyo ayaw natin. Mapait sa sikmura, pero kapag nasambit natin, nagiging mas matamis ito kaysa pulot pukyutan. Ganun po ang krus. Pero usually, kapag tinanggap natin yung hamon na yun, mas nagiging madali ang ating pamumuhay araw-araw. Amen? So, kaya na ba natin magpatawad? Kaya ha? Mamaya, pagkatapos ng misa. O, ngayon pa lang, pwede na natin ipagdasal yung mga taong
Galit sa atin o tayo yung galit sa kanila? Kunin mo't kanin. Ito, mapait yan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot-pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ng tulad ng pulot-pukyutan, ngunit nang malunok ko'y pumait ang aking sikmura. Pero ang sigurado, di po ba, kapag sinunod natin ito, tayo ang unang makikinabang. Hindi po yung kapwa natin na pinatawad. Hindi po. Maaring yung kagalit natin, wala na, patay na. Pero ayaw pa rin nating tantanan ng galit sa ating puso o dibdib. Kaya nga po, sa salmong tugunan, ukay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magpatawad, magmahal. At yung dalawang yun, hindi pwedeng maghiwalay. At hindi po pwedeng mahiwalay yung pag-ibig sa pagpapatawad. Ganon din naman, di tayo pwedeng makapagmahal kapag walang pagpapatawad. Amen? Klaro? Emrekto. Sige ho. Dito naman po sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nagalit. Kasi sa loob ng templo, ang daming nagtitinda. Sabi dito, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Bawat lugar ay merong purpose. Halimbawa, yung basketball court. Para po sa basketball court. Sa isang higaan, sa isang silid, tulugan. Ganon din naman ang bahay dalanginan. Di po ba, kapag tayo ay medyo mabigat ang dinadala, pupunta tayo sa simbahan, mananalangin. Pero pwede ba tayong manalangin kapag yung katabi natin ay nagtitinda ng kung ano-ano sa atin? Kaya nga po, bahay dalanginan, pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Opo mga kapatid, ganun ang ipinapakita ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang pag-aalaga sa tahanan ng Ama. Bahay dalanginan. Pero ipinakita nga dito, yung galit ni Jesus. Ang galit po, pwede pong maging negatibo kapag negatibo ang ating expression. Pero kung tayo nagagalit sa mali at tama ang ating sinasabi na may pagkukontrol, tama po yun, magalit sa mali. At hindi natin hayaan na basta na lang, pababayaan na lang. Ayaw din ng Panginoon na pabayaan natin ang mali. Dahil dito, ipinakita niya, siya'y nagalit, pero walang halong kasalanan. Yung pagkagalit, hindi po nangangahulugan na kasalanan agad. Hindi po. Yung nanay, kapag nagalit, o yung papa nagalit, kuminsan, yung boses, anak, alam natin, yung kanyang pag-aalala para sa kanyang anak. Kaya naman, kuminsan, yung magulang iiyak na lang dahil sa galit kaysa magsabi siya ng negatibo. Opo mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang pag-aalala sa tahanan ng Ama ay gayon na lamang. Mga kapatid, opo, sa buhay natin, lagi natin, araw-araw, lagi natin pagnilayan ang mga panuntunan, utos ng Panginoon. Ukay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Pakiulit, ukay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Mga kapatid, opo, minsan mahirap sundin, aminin natin, pero tayo ang unang makikinabang. Kailan po nahirapan ang isang tao? Kapag kanyang tinalikdan
ang mga utos ng Panginoon. Kapag, kumbaga, binaliwala ang mga utos ng Panginoon, tayo ang unang mahihirapan. Pag nilaya natin, kailan nang tayo balisa? Kailan tayo hindi makatulog? Kapag may ginawa tayong kasalanan. Amen? Pero kapag payapa yung ating konsensya, mararamdaman natin, kapiling natin ang Panginoon. At kung nandun nga yung pagmamahal natin sa Poong Jesus Nazareno, susundin natin ang kanyang halimbawa. Nagpatawad, nag-alay ng kanyang buhay, nagbigay ng kanyang buhay, nagmahal kahit sa mga hindi nagmamahal sa kanya. Naglingkod. Mga kapatid, opo, bandang huli, kahit na may mga pagsubok, alam natin, ang Diyos ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Ang Diyos ay nagtagumpay laban sa kasalanan. Ang Diyos ay nagtagumpay laban sa anumang nagpapahirap sa atin. Kaya po, inspirasyon sa atin na makita ang Poong Jesus Nazareno. Tinanggap niya ang krus at siya ay nagtagumpay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahang katolika naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay at lahat ng nagdurusa, naway wag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa, ang aming mga kamay, sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob aming hinahalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Nabubulo ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa pamagitan ng sakramento ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadila mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pagkikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan.
Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.